Ang dato sa Hulusulu ay isang tradisyonal na titulo ng maharlika, pinuno ng komunidad o prinsipe na nagmamay-ari ng otoridad sa ilalim ng sultanato ng Sulu. Sila ang nagsisilbing mga tagapagpatupad ng batas, tagapagtanggol ng kanilang nasasakupan at katuwang ng sultan sa pamumuno. Ngunit paano kung ang datong ito ay meron palang malagim na itinatago? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1940 sa probinsya ng Hulusulu. Ako nga po pala si Raul. Ang istoryang ibabahagi ko ay karanasan pa po ng aking lolo na si Nazul nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. Hayaan niyo pong isalaysay ko ito sa point of view niya upang lubusan niyo pong maunawaan ang istorya ni Apo Nazul. Ako nga po pala ulit si Raul. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Mga kasama, ang babaeng ito ay isang uripon sa ilalim ng kapatid nating si Matibas. Ngunit natagpo ang patay si Matibas sa tabi mismo ng nagkasalang si Marinda. Ayon sa isang saksi, siya ang totoong pumatay kay Matibas. Ngunit itinatanggi niya ito, kaya kailangan ko ang tulong nyo. Gusto kong makita nyo kung paano siyang dumaan sa isang paglilitis. Ngunit mahal na Dato Kamlon, wala po akong kasalanan. Nakita ko si Ginoong Matibas na patay na at naniligo sa sarili niyang dugo. Ang tao pong saksi ay hindi nakita ang simula ng pangyayari, kaya't pakinggan niyo naman po ang aking panig. Ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataong patunayan ang sarili mo na totoo lahat ng sinasabi mo. Kailangan mong dumaan sa majlis o paglilitis upang mapatunayan mong wala ka talagang pagkakasala. Kailangan mong sumailalim sa ordil o pagsubok. Huwag po, mahal kong Dato Kamlon. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong isalang sa isang pagsubok. Kung talagang wala kang kasalanan, patunayan mo bilang isang uripon. Tungkulin mong ipahayag ang nangyari sa iyong amo. Uripon ang tawag ng dato sa alipin. Ang ginagawa ni Dato Kamlon ay pagpapakita ng galang sa karapatan ng lahat ng mga taong nasasakupan niya. Tungkulin niyang sumangguni sa mga paham o nakatatanda upang litisin ang sinumang nagkasala ng walang sapat na ebidensya, at kailangan niyang dumaan sa isang pagsubok sa pamamagitan ng paglulublob ng kamay sa kumukulong langis. Sa ganitong paraan talagang umaamin ang nagkakasala at parurusahan siya ayon sa batas ng Sharla o batas ng Islam. Nang mga sandaling yon, nakatayo ako sa likuran ni Apo Gimo. Isa siya sa mga pahama na tumutulong kay Dato Kamlon sa mga ganitong usapin. Apo, talaga po bang ilulublob nila ang kamay ni Marinda sa kumukulong langis? Oo, Apo Anak Nazul. Kahit ako, alam kong nagkasala siya dahil sa saksing nagturo sa kanya. Ngunit kailangan pa rin niyang dumaan sa maigis. Dahil ang taong nag-iisang magpapatunay na may kasalanan siya ay natagpo ang patay malapit sa may ilog. Yun ang naging hudyat upang litising mabuti si Marinda at isalang sa pagsubok. Maya-maya pa ay pinagtulungan ng mga kawal na hawakan sa tigkabila ang braso ang babaeng si Marinda at inilapit
sa kumukulong banga na may langis. Nang akmang isasawsaw ang kamay nito, nagpumigla sa babae at sa isang iglap ay tinubuan ito ng mga palikpik ng isda sa kanyang tagiliran at leeg. Tumubo rin ang kaliskis nito sa kanyang katawan at nagkaroon ng matutulis na kuko na siyang ginamit nito upang manakit ng tao. Naging halimaw si Marinda, kaya natakot ang mga tao at nagsipag-atrasan. Ngunit si Dato Kamlon, hindi siya natakot. Para siyang sanay makakita ng ganong uri ng nilalang. Kinuha niya ang itakpira at itinaas yun sa ere. Ang sandatang ito ay hindi ka hahatulan ng kamatayan. Maliban kung papatay ka sa mga taong naririto. Tinatunayan mo lang ng kasalanang ibinibintang sa'yo ay totoo. Ayon sa batas ng Sharla, kailangan mong tumanggap ng parusang pagtatapon sa malayong lugar. Alinsunod sa batas nating mga tausog. Kaya naman, ibalik mo ang sarili mo sa dating ikaw at magpaliwanag ka. Ngunit nagulat ang lahat nang magwala ito at hindi nakinig kay Dato Kamlon. Naramdaman ko noon ang kamay ni Apo Gimo sa balikat ko at inilalayo niya ako sa kaguluhan. Subalit gusto kong makita kung gaano katapang ang dato namin noon. Nanlaki ang mga mata ko nang sugurin ng nilalang na yon si Dato Kamlon. Kaya walang ibang pagpipilian ang aming mahal na pinuno, kundi ang paslangin, ang halimaw na si Marinda. Sa isang malakas na pagtaga sa leeg nito, napugutan ng ulo ang nilalang na tinawag ng mga kasama namin na aswang. Saksi ang gabi sa kanyang kamatayan. Astaghfirullah. Kinailangan ko itong gawin upang ipagtanggol ang aking buhay. Insyaallah. Astaghfirullah, salitang Arabic na nangangahulugang humihingi ako ng tawad sa Panginoong Diyos. At insyaallah na ang ibig sabihin ay kung kalooban ng Diyos. Sinasambit ito kapag merong hindi inaasahang pangyayari. Sa pagpapatuloy ng eksenang nakita ko ng mga sandaling yon, para bang naawa ako kay Marinda. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag upang ipagtanggol ang kanyang panig dahil ginamit niya ang dahas at pagpapakita ng totoo niyang anyo bilang isang nilalang ng dilim. Malungkot na umalis ang mga tao noon at ang katawan ni Marinda binalot nila ng tela saka iniwan sa gitna ng pinagdausan ng maijis o paglilitis upang ilibing ito alinsunod sa batas ng Sharla. Wala kaming kaalam-alam ng mga oras na yon na ito rin pala ang simula ng malagim na kwento sa baryo ko na malapit sa dagat. Kinabukasan ay nadatnan ko si Apo Gimo na nakaupo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas habang nakatingin sa mga taong dumaraan sa tapat ng bahay namin. Napansin ko na marami ang sumama sa paghahatid sa huling hantungan ni Marinda. Nilapitan ko si Apo Gimo at tumingin na rin ako sa mabatong kalsada. Apo Gimo, ihahatid na po ba kagad ang katawan ni Marinda sa huli niyang hantungan? Nasaan po mga kamag-anak niya? Natuklasan ni Dato Kamlon na walang kamag-anak dito si Marinda. Wala ring may alam sa pinagmulan niya. Hindi alam ng mga kamag-anak ni Matibas kung saan nanggaling si Marinda. Kaya si Dato Kamlon na rin ang nag-asikaso sa libing niya. Hindi po ba't aswang si Marinda? Tsak na kung meron po siyang mga kamag-anak dito, hindi rin po sila magpapakilala upang itago po ang kanilang pagkatao. Alang-alang na rin po sa kanilang kaligtasan. Tama ang sinabi mo, Apo Anak Nasul. Apo, pansin ko po nalulungkot kayo sa nangyari sa kanya. Tama po ba ako? Oo, dahil pakiramdam ko,
ang katotohanan sa pagkamatay ni Matibas ay nadala rin ni Marinda sa kanyang kamatayan. Pero sandali lang, paano mo nalaman ang tungkol sa nararamdaman ko, Nazul? Ganyan din po ang aking nararamdaman sa nakita ko kagabi. Kaya lang, ginawa lang naman po ni Datu Kamlon ang nararapat para iligtas ang buhay niya. Ay, oo nga. Tama ang sinabi mo. Ikaw po, Apo Gimo, nalungkot din po ba kayo nang mawala noon si Ina? Abay, oo naman. Bakit hindi ako malulungkot? Ay anak ko ang pumanaw, hindi ba? Ikaw naman, anong iyong masasabi sa nakita mo kagabi? Malungkot din po ako dahil hindi nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag si Marinda. Naawa po ako sa sinapit niya Abay, bakit ka naawa sa kanya? dahil hinusgaan po ang pagkatao niya sa pagiging uripon niya. Paano po kung may dahilan kung bakit nagawa po niya ang bagay na yun, di po ba? Kahit po may tama po ang pagkakamali, wala na po siya at nakatatak na po sa isip ng mga tao na isa siyang mamamatay tao na pumatay kay Matibas. Wala na po siyang pagkakataon para linisin po ang pangalan niya. Ngunit binigyan siya ng pagkakataon para magpaliwanag, hindi ba? Subalit, mas pinili niyang gamitin ang karahasan. Hindi naman nagkulang sa kanya si Datu Kamlon. Bukod pa doon, saksi tayo na kahit nasaan niyo siyang aswang, ay pinagpaliwanag pa rin siya ni Datu Kamlon. Kaya lamang, imbes na magpaliwanag, sinubukan pa niyang patayin ang ating mahal na Dato. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang, paano po ang pamilya niya nung nakita ang nangyari kay Marinda? Baka po magdulot ito ng mas malaking kaguluhan. Sa bagay na iyon, wala tayong magagawa. Hala, sige na. Ako ay aalis muna. Sandali lang po, Apo Gimo. Saan po kayo pupunta? Ako pala'y may trabaho pa sa bukid. Bahala ka na muna rito, Apo Anak Nazul. Pagsasaka at pangingisda, ang pangunahin naming hanap buhay dito sa probinsya namin, sa Hulusulu. Malapit din kami sa baybayin ng dagat at maraming tribo ang nakapaligid dito. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang tawag sa nilalang na si Marinda. Naramdaman siguro ni Apo Gimo na bala ko pang magtanong tungkol sa nilalang, kaya umiwas na ito sa aming usapan at iniwan akong nakaupo malapit sa may bintana. Nang makaalis ang matanda, ay saka ako muling tumingin sa gawin ng mga tao. Napako ang paningin ko sa naglalakad na sina Imlon at Dato Kamlon. Sa hulihan ng kanilang daan, nakasunod ang kanilang mga uripon at kawal na siyang bantay sa mahal naming Dato. Si Imlon ang pinuno ng mga kawal at palaging nakabantay kay Dato Kamlon. Mandirigma ito na maaasahan at tapat sa aming Dato. Dahil sa husay nito sa pakikipaglaban, kinatatakutan din siya ng mga nasasakupan ni Dato Kamlon. Kaya naman, naisipan ko noon na sumabay sa kanila at makiisa sa paghatid sa huling hantungan ni Marinda. Imlon, siguraduhin mong ligtas siyang paligid at walang manggugulo sa libing ni Marinda. Masusunod po, Dato Kamlon. Yun ang narinig ko sa kanilang dalawa habang naglalakad kami. Sandaling umalis sa tabi ni Dato Kamlon si Imlon at nilibot ang paligid kasama ang kanyang mga alagad na puro mga itak ang dala. Hanggang sa natuon ang paningin ko sa itak na nasa bewang ni Dato Kamlon. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang sandatang ginamit niya upang paslangin si Marinda at pumugot sa ulo nito. Ang itak na yon ay sagisag ng pagiging mandirigma ni Dato Kamlon bago niya narating ang posisyon ng pagiging dato. Lalo na at nananalaytay din sa ugat nito ang pagiging dugong maharlikha. Masyado naman yatang tahimik ang paligid ng sementeryo. Kung sa bagay,
Kailangan din to sa pag-aalay ng ritual sa taong pumanaw. Pagkatapos ng pagbibigay galang sa taong pumanaw, mapaaswang man siya o tao, ay karapatan pa rin niyang bigyan ng maayos na libing. Inilagay na sa hukay ang katawan ni Marinda at isa-isang tinignan ng lahat ng mga taong nakiisa sa paghatid sa huling hantungan nito. Kitang-kita ko noon kung paano siyang tinabunan ng lupa hanggang isa-isang umalis ang mga tao at ako ang huling umalis sa lugar na yon. Pangkaraniwan na sa amin na makakakita ng ganong paglilitis, subalit sa lahat ng mga akusado, kakaiba ang nangyari kay Marinda dahil ang taong saksi sa kanyang pagkakasala ay nadiskubring nauna pang pumanaw kesa sa kanya. Kinabukasan, nagdulot ng malaking kaguluhan sa baryo namin ang pagkawala ng katawan ni Marinda mula sa libingan nito at natuklasan mismo yon ni Apo Gimo. Paano nangyari yung bagay na yun? Nakita namin lahat na tinakluban ng lupa si Marinda. Malinaw na may nagpapahiwatig po ng digmaan laban sa inyo, mahal na Dato Kamlon. Sino naman ang gagawa nun? Ngayong wala siyang pamilya. Ibig sabihin, may mali sa pahayag tungkol sa pagkatao niya. Ikaw, Imlon, ay inuutusan ko siya sa atin ang lahat. Ipagbigay alam mo agad sa akin ang iyong matutuklasan. Opo, mahal na Dato Kamlon. Ako po ay aalis na upang tuparin ang inyong utos. Nang umalis si Imlon, ay tumingin sa gawin namin si Dato Kamlon at baka sa anyo nito ang pag-aalala. Tayo na, Apo Anak na Sul. Umuwi na tayo. Pagdating namin sa bahay, ay agad kong binuksan ang usapan tungkol sa pagkawala ng katawan ni Marinda. Apo Gimo, nakita ko rin po nung ilibing si Marinda. Kaya paano pong mawawala ang katawan niya? Yan din ang malaking palaisipan sa buong kapunuan ni Dato Kamlon. Malinaw na pagpapakita ito ng digmaan laban sa kanya. Kaya't magdudulot ito ng pangamba sa mga taong nasasakupan niya. Pero sino naman po ang gagawa nun? Wala pong nakakaalam kung sino ang kumuha sa katawan niya. Dahil ang balita po natin dito, wala siyang kamag-anak, di po ba? Maliban po kay Matibas na kanyang amo. Talagang palaisipan sa akin kung sino ang taong mangangahas na kumuha sa katawan ni Marinda. Nasisiguro ko na iyon ay isa sa pamilya niya. Ibig sabihin, may lihim na nagmamatsyag kay Dato Kamlon. Nakababahala ang ganitong pangyayari. Tsak, na marami ang mapapahamak. Bakit po kayo nag-aalala para kay Dato Kamlon? Ginawa lang naman po niya kung ano ang tama. Isa pa po, malakas po siya at kinatatakutan din ng mga mandirigma rito. Kaya wag po kayong mag-alala sa kanya. Maayos din po niyan lahat, panigurado yun. Yan ang aking pinag-aalala na Zul. Sapagkat kinatatakutan dito si Dato Kamlon. Kaya sino ang mga ngahas na kalabanin siya, hindi ba? Malinaw na ang taong kumakalaban sa kanya ay mapanganib din at kayang pabagsakin si Dato Kamlon. Duwag lang po ang gagawa ng ganitong pagpapakita ng laban. Kung matapang po siya at kaya niya ang lakas ni Dato Kamlon, bakit po nagtatago siya at hindi magpakilala? Dahil may mas malala siyang binabalak. Mahirap kalaban ang traidor na Zul. Walang malakas at mahusay dito kapag umatake ito sa tao. Kinabahan ako sa sinabi ni Apo Gimo. Palatandaan yun na magdudulot ng takot ang bantang yun ng isang taong nagtatago sa dilim. At anumang oras ay bigla itong aatake sa araw na hindi handa ang lahat. Pagkalipas nga ng 2 araw, magmula nang mawala ang katawan ni Marinda, ay tuluyang nabahala ang mga tao. Kaya't isang gabi, nagulantang kami sa malakas na alulong ng mga aso sa paligid. Kasunod ng sigaw ng mga taong humihingi ng saklolo at nagkakagulo sa labas ng bahay. Kaya naman, nagising kami
ni Apo Gimo. Nasul, bilisan mo bumangon ka riyan. Nagkakagulo sa labas. Maraming sumisigaw at tumihingi ng tulong. Tignan natin kung ano ang nangyayari sa labas. Agad akong bumalikwas ng bangon at sumunod kay Apo Gimo. Palabas ng silid ko. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang mga tao na nagkakagulo. May mga dala silang itak, sulo, at hindi malaman ang kanilang gagawin. Nang mga sandaling yun, hindi ko pa alam kung bakit sila nagkakagulo. Apo, bakit po sila nagkakagulo? Baka naman po may sunog. Hindi mo ba naririnig? Iba ang takot na nararamdaman ko sa sigaw nila. Para silang nakakita ng nakakatakot na nilalang. Magsasalita pa sana ako nang bigla kong narinig ang boses ni Imlon. Sumigaw siya sa tapat ng bintana namin habang hawak niya ang itak at ang sulo. May bahid na ng dugo ang talim ng itak niya. Apo Gimo! Apo Gimo! Umalis na kayo sa bahay niyo. Sinasalakay po tayo ng mga aswang. Ihanda niyo po mga sandata niyo upang may magamit kayong panlaban sa kanila. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang mula sa likuran ni Imlon, ay nakita ko ang maraming pulutong ng mga aswang na may palikpik ng isda sa tagiliran at leeg. Habang ang kanilang balat ay may kulay berdeng kaliskis na parabang kasing tigas ng bato. Ang kanilang muka ay mahirap ilarawan dahil kamukha sila ng pinagsamang anyo ng buwaya at pating. Sigurado kong kalahi sila ni Marinda dahil yun din ang itsura nito bago ito namatay. Sige na, Apo Gimo! Kumilos na po kayo! Sakalang kumilos si Apo Gimo na nagulat din sa mga nangyayari. Dito ko na nga nakita ang pagsalubong ni Imlon sa isang pangkat ng mga aswang. Lahat naman ng mga taong madaanan ng mga aswang ay dinadakot at inihahagis nila na parabang nagbabato lang ng mga ito ng bato. Baka sa kanilang anyo ang bangis at matinding galit. Samantalang si Imlon naman ay hindi natakot sa mga aswang at nakipagsabayan pa sa mga ito. Nasul, kunin mo ang itak at lalaban tayo sa mga halimaw! Pero Apo, natatakot po ako. Natatakot po ako sa anyo nila. Kalimutan mo ang takot. Kapag hindi ka lumaban, ikaw ang papatay nila. Kaya halika na, lumaban na tayo! Sa edad kong 10 taong gulang, mahusay na ako sa paggamit ng itak. Tinuruan din ako ni Apo Gimo na makipaglaban sa mga taong pirata na madalas sumasalakay sa amin noon sa tribo. Ngunit iba ang ngayon dahil halimaw ang kalaban namin at hindi tao. Ngayon ko lang gagawin ito at kahit mahusay akong makipaglaban, iba pa rin ang bangis ng kalaban maging ang kakayahan nila dahil hindi sila ordinaryong mga nilalang. Nasul, ano pang hinihintay mo riyan? Tayo na! Wala na akong nagawa nang tumakbo pasalubong sa mga aswang si Apo Gimo. Nakipaglaban ito at nakita ko namang nakakapatay rin ito ng mga halimaw. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, lalo na nang sinugod kami ng 2 aswang na may kakaibang bilis sa pagkilos. Halos hindi namin sila makita, kaya tinamaan ng suntok sa dibdib si Apo Gimo at bumalandra ito sa dingding ng bahay namin. Apo! Apo Gimo, ayos lang po ba kayo? Huwag mo akong alalahanin. Sige na, intindihin mo ang ibang mga aswang. Habang ang lahat ay abala sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ako naman ay nakikiramdam sa paligid. Hindi pwede mangyari to. May mga nilalang na bagong dating at mas marami sila. Sabay-sabay na umangil ang mga nilalang at walang awa nilang sinaktan ang mga kababaryo namin. Tila ako ang puntirya ng mga ito dahil lahat sila ay nakatingin sa akin. Kaya mabilis na bumangon si Apo Gimo at lumapit siya sa akin. Mabuti na lang dumating si Dato Kamlon sa tulong ng kanyang mga alagad
ay sinalubong nila ang mga nilalang na yon at kitang-kita ko kung paanong nakipaglaban ang aming pinuno. Lahat ng tamaan ng kanyang itak ay napupugutan niya ng ulo. Magsikilos kayo aking mga nasasakupan! Lumayo kayo sa lugar na ito upang hindi kayo mapahamak! Kami nang bahala rito! Imlon, protektahan mo ang lahat ng mga tao para hindi sila masaktan sa mga nilalang. Napapasugod sa ating hukbo! Nagkagulo na ng tuluyan ang mga mandirigbang nasasakupan ni Dato Kamlon, samantalang kaming dalawa naman ni Apo Gimo ay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang na nakaharang sa daan namin. Umangil ang mga ito na tumutulo ang malapot nilang laway na may bahid pa ng dugo mula sa biktimang kinagat nila. Pagkatapos ay bigla itong lumukso ng mataas papunta sa aming kinaroroonan. Subalit naging maagap si Apo Gimo at sinalubong niya ng taga ang nilalang na aatake sana sa akin. Ngunit hindi tumalab ang talim ng itak ni Apo Gimo dahil sinalag ito ng malabatong palikpik ng aswang. Saka binigwasan ito ng suntok si Apo Gimo na tumama sa kanyang sikmura. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Nang muli kong tignan ang mga aswang, ay nag-aagawan pa ang mga ito sa paglapit sa akin. Nasol, tumakbo ka na! Bilisan mo! Wala po sa lahi natin ang umaatras sa laban, Apo Gimo. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Lumaban ako sa mga nilalang, ngunit masyado silang malakas. Nagawa nila akong tamaan ng kalmot sa dibdib, kaya bumagsak ako sa lupa. Nang akmang kakagatin nila ako, tumulo ang kulay itim nilang dugo sa lupa at sa likod nila ay nakatarak na ang itak ni Dato Kamlon at Imlon. Mula sa harapan ko ay nagkikikisay ang katawan ng mga halimaw hanggang sa tuluyan itong natunaw at naging kulay itim na likido. Pagkatapos ay mabilis na lumapit sa akin si Dato Kamlon at inalalayan niya akong tumayo. Ayos ka lang ba, Nasol? Opo, nasugatan lang po ako ng konti. Maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa akin, mahal na Dato Kamlon. Sige na. Lumapit ka na sa iyong apo. Mag-iingat ka sa susunod. Imlon, tara na. At iligtas pa natin ang iba. Doon nagsimula ang paghanga ko kay Dato Kamlon bilang isang malakas at magaling na mandirigmang nakikipaglaban sa mga aswang. Lahat talaga ng tamaan ng kanyang taga ay agad na napuputulan ng braso, binti at ulo. Marami silang nailigtas sa tulong ng kanyang mga kawal at ni Imlon. Lumapit naman sa akin si Apo Gimo at tinignan ang sugat ko sa aking dibdib. Salamat kay Allah. Hindi kanya hinayaang masugatan ng malalim. Salamat din po kay Dato Kamlon. Iniligtas din po niya ang buhay ko. Talagang iniligtas ka niya dahil mahalaga ang buhay mo. Pati na ang lahat ng mga taong nasasakupan niya rito. Nang muli kong sulyapan sina Imlon at Dato Kamlon, ay para lamang silang nagtatabas ng saging kung makipaglaban sa mga aswang. Nang mawala ang kaguluhan, ay nagsipaglabasan na ang mga tao. Maraming nasugatan, ngunit walang namatay. Ang nakalulungkot lang, sa kabila ng kabayanihang ipinakita ni Dato Kamlon para iligtas sila, ay siya pa ang sinisisi ng mga tao. Sinabi nila kay Dato Kamlon na kasalanan nito kung bakit sumalakay ang mga aswang. Dahil daw yun sa pagkamatay ni Marinda. Sa pagkakataong yun, ay natiti ako na matagal nang alam ng mga tao ang tungkol sa mga ganong uri ng aswang. Dahil hindi na sila nagulat sa itsura ng mga ito. Kaya pagkatapos na marinig ni Dato Kamlon ang mga sinabi ng mga taong nasasakupan niya, ay nagsalita ito habang bakas sa boses niya ang sakit at pagkadismaya. Ako na magpapasalamat kay Allah dahil walang nasawi sa inyo. Patawad kung ang iba sa inyo ay malubang na sugatan nang dahil sa pananalasa ng mga aswang. Ngunit ang sinasabi niyong dahilan ng pagsalakay nila
ay hindi makatarungan para sa akin. Nasaksihan nyo kung bakit ko nasaktan si Marinda. Kaya ang nangyari ngayon ay hindi nyo maaaring iugnay sa aking mga nagawa kay Marinda. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at pinagmasdang mabuti ang mga tao. Saka nito isinuksok ang kanyang itak sa bewang niya. Pagkatapos ay muli itong nagsalita upang ipakita sa lahat na isa pa rin siyang dato na hindi dapat nakakatanggap ng ganong pananalita mula sa kanyang mga nasasakupan. Kapag naulit pang ganitong pananalita nyo, ay ipapatapon ko kayo sa labas ng isla na ito. Wala kayong puwang sa baryong nasasakupan ko. Kaya ang sino mang tutol sa aking pamumuno, malaya kayong makakaalis. Ngayon din na ipapadala ko sa ibang lugar. Magsabi lang kayo at agad ko kayong pagbibigyan. Mahal na Dato Kamlon, sa tingin ko po ay nabibigla lang po mga tao rito sa kanila sinabi sa inyo. Inyo po silang patawarin at wag na lamang pong pansinin ang kanilang mga binigkas na salita laban sa inyo. Ngunit kayo pa rin po ang magpapasya kung pakikinggan niyo po ang aking payo, mahal na Dato Kamlon. Salamat, Timlon. Aking ginagawa lang ang nararapat para sa kanila. Sa ganitong usapin dapat lang nasabihin ko sa kanila ang nararamdaman ko. Sa mga salitang lumalabas sa bibig nila. Ngunit huwag ka magalala. Ako ay makikinig sa iyong mga payo. Pero kapag hindi sila tumigil, ikaw nang bahalang magpataw ng parusang nararapat para sa kanilang matatabil na dila. Nagbulungan ang mga tao at bumakas ang takot sa mukha nila. Kaya naman itong si Imlon ay ipinakita niya ang itak sa mga tao upang ipahiwatig na ang sino mang mahuhuli niyang nagsasalita ng masama laban kay Dato Kamlon ay agad napuputulan niya ng dila. Sa ganitong marahas na pahayag, ipinakita ni Dato Kamlon na hindi siya papayag na husgahan ang kanyang pagkatao at bilang pinuno ay nararapat lamang na igalang ang kanyang pasya. Nang mawala ang kaguluhan, ay muling bumalik sa kanilang bahay ang mga tao, maging kami ni Apo Gimo. Pagdating sa bahay, ay agad nitong ginamot ang sugat ko. Apo, ano po bang uri ng aswang ang nilalang na sumalakay po sa ating kanina? Ang tawag sa ganong uri ng aswang ay Amamaspas. Ano ho? Amamaspas? Ngayon ko lang po narinig ang ganung pangalan ng aswang sa inyo, Apo Gimo. Saang lahi po ba sila nagsimula? Ang mga Amamaspas ay nagmula sa mga sinaunang aswang na nabuhay na sa mundo habang nababalot pa ito ng matinding kadiliman. Meron silang mga dugong kataw at dugo ng mga sinaunang magindara. Meron po ba silang mga kapangyarihan? Dati meron silang kapangyarihan, ngunit ipinagpalit ng kanilang lahi ang kanilang mga kapangyarihan sa kanilang kauring mga aswang upang mawala sa kanilang sistema ang kahinaan ng isang magindara. Hindi sila kumakain ng tao. Nagtatangan lang sila ng mga bertud at mutya ng karagatan. Sila ang nagpoprotekta sa bertud ng taklobo o malaking kabibe. Kaya po pala malalakas sila. Talaga po bang ganun po ang itsura nila, Apo Gimo? Hindi po ba't kapag may palikpik at kaliskis ang isang nilalang, ay para bang sa isda ang ibig sabihin po nun? Sa tubig po sila nakatira. Tama ka, Dazul. Pero ang mga nilalang na yun ay pwedeng sa lupa at pwede rin sa tubig manirahan. Depende sa kanila kung saan nila gusto tumira. Basta't malapit sa dagat. Kinatatakutan silang mga aswang sa baryo natin noon dahil wala silang awa kung pumatay. O hindi sila kumakain ng karne ng tao. Ang gusto lang nila ay patayin ang mga taong gumagambala sa kanilang pananahimik. Subalit ang nangyari kanina ay palatandaan lamang na merong nagsisimula ng digmaan sa pagitan ng ating tribo at ng hukbo ng mga aswang na Amamaspas. Paano po nangyari yun, Apo Gimo? Wala po ako natatandaang gumambala po sa kanilang pananahimik.
Siguradong merong gumambala sa pananahimik nila. Tinawag sila upang magsimula ng kaguluhan. Paano niyo pong nasabi yun, Apo Gimo? Dahil malakas ang kutob kong may kaugnayan sila sa pagkamatay ni Marinda at sa pagkawala ng bangkay niya. Kung ganun po, meron silang nais ipahiwatig sa pagsalakay nila, ganun? Oo, kaya binabalot ng pag-aalala ang mga tao rito. Dahil naniniwala sila na hanggat hindi nakikita ang katawan ni Marinda, ay hindi rin titigil ang mga aswang na amamaspas sa pagsalakay sa baryo natin. Sigurado ko na si Marinda ay nabibilang sa maharlikang aswang ng mga amamaspas. Kagaya po pala sila ng mga tao. May pinuno rin at maharlikang angkan. Oo, kaya naniniwala ko na hindi ito ang katapusan ng panggugulo ng mga amamaspas. Sigurado ako nagsisimula pa lang sila. Hindi lang ako sigurado sa totoo nilang pakay. Hindi po kaya nagsisimula na magiganti ang pamilya ni Marinda? Maaaring ganun na nga, Apo Anak na Sol. Malakas ang kutob kong ang nilalang na kumuha sa katawan ni Marinda ay nabibilang sa kanyang pamilya. Maliban na lang kung may tapat siyang alagad na handang gumandi para ipakitang nagkamali si Dato Kamlon sa kanyang ginawa. Pero nakita naman po natin ang totoong nangyari. Ginawa lang po ni Dato Kamlon ang nararapat para protektahan ang buhay niya. Sana ganun nga ang pagkakaintindi ng nilalang na kumuha sa katawan ni Marinda. E paano kung ang mas mangibabaw sa kanya ay galit? Tiyak na magdudulot ito ng kasawian para sa mga kababaryo natin. Kung ganun po, mas kailangan po natin maganda sa muli nilang pagsalakay. Pero, paano po natin sila mapipigilan? Takot sila sa taong nagtataglay ng medalyong sa torbilog. Oh, ano naman po yung medalyong sa torbilog? Ang medalyong sa torbilog ay isang uri ng agimat na mayroong pangkalahatang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Bihira ang taong nagtataglay nito. Gaano po kalakas ang medalyong sa torbilog? At ano po ang kapangyarihan nito? Ito ay nagbibigay ng puwersa at kapangyarihan sa taong nagtatanga ng sa torbilog. Pangwasak ito sa masasamang espiritu, masasamang kapangyarihan, o galing sa itim na mahika, kulam, barang, palipadangin, dyablo at iba pa. Ano pa po ang ibang kapangyarihan sa torbilog para matalo ang mga aswang na amamaspas? Nakakatulong din ito sa gamutan. Iwas sa mga sakit, disgrasya, masamang tangka, inggit o galit. Ginagamit lamang ito sa mabuting bagay na hindi nakakasakit o nakakapaminsala sa kapwa. Maswerte ang may tanga nito sa buhay dahil magkakaroon nito ng pangkalahatang proteksyon at biyayang galing sa lahat ng aspeto. Pero, proteksyon lang po ba ang kayang ibigay ng medalyon? Hindi po ba't ang nakakapatay sa mga aswang ay yung matatalin na sandata? Kagaya po ng armas ni Dato Kamlon. Yun na nga ang sandatang tatapat sa mga aswang na amamaspas. Ang tawag naman sa kanyang itak ay pira. Opo, naalala ko nga po. Matindi po ang epekto ng itakpera ni Dato Kamlon sa mga aswang. Ang itakpira ay ginagamit sa digmaan, maging sa hanap buhay ng mga tausug. Ang itsura nito ay malapad, mabigat na may formang tulad sa karit. Ang dulo nito ay karaniwang kurbado, ngunit malapad. Ang hawakan nito ay tinatawag na kakatuwa o hugis ulo ng loro, na minsan ay pinahaba pa upang magsilbing suporta sa braso ng gumagamit nito. Sa pagpapatuloy ng aming usapan ay muli ako nagsalita. Nakita ko po na nalusaw po ang katawan ng amamaspas pagkatapos po itong saksakin sa likod ng itak. Pero bakit po ganun yung kalakas? Dahil may basbasyon ng aral mula sa kanan. Mula pa yun sa ninuno nila, sa lahi ng mga datong manunugis ng mga aswang. Siya nga pala, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po gaano.
Salamat po sa panggagamot. Hala, sige na. Magpahinga ka na muna at lilinisin ko lang ang mga itak natin. Sige po, Apo Gimo. Salamat po uli. Agad na tumayo si Apo Gimo sa upuan at nagtungo ito sa kusina para linisin ang itak na ginamit namin laban sa mga aswang. Kinabukasan ay nagkagulo ang mga alagad ni Datu Kamlon dahil ayon kay Imlon, nawawala raw ang itak ni Datu Kamlon. Kaya binalot ng takot ang mga tao dahil baka raw muling sumalakay ang mga amamaspas at walang magamit na panlaban si Datu Kamlon. Nagsimula na ang pagbabawas sa puwersa ni Dato Kamlon na Zul. Pinag-uusapan pa lang natin kagabi ang tungkol sa itakpira ni Dato Kamlon. Ngayon ay wala na ito. Hindi po ba niya namalayan kung sino pong kumuha nun? Walang nakakita sa taong kumuha sa itak niya. Kaya ngayon, nagkakagulo sila sa paghahanap. Paano po kung may kauring aswang si Marinda sa hukbo ni Dato Kamlon? Yan nga ang dahilan kung bakit ipinatawag niya ang mga kawal niya para ipadampot ang mga lalaki sa lugar natin. Dadaan sila sa paglilitis para malaman kung sino sa kanila ang kumuha sa itak ni Dato Kamlon. Nakakabahala nga po yan, Apo Gimo. Paano po kung hindi po nila mahanap ang itak? Hindi na sumagot sa tanong ko si Apo Gimo. Sa halip ay nag-aalalang napatingin ito sa labas ng bintana. Samantala, lumipas ang 2 araw ay hindi na nga nahanap ang itak ni Datu Kamlon. Mabuti na lang at ng mga panahon na yon ay wala pang sumasalakay na aswang. Pero hindi naman naging hadlang yon upang itigil ni Datu Kamlon ang gabi-gabi niyang pagroronda sa kagubatan. Mas naging matapang pa nga ito kahit wala na ang kanyang mahiwagan sandata. May mga pirata pa rin na gumagambala sa aming lugar. Ngunit sa husay ni Datu Kamlon ay nabibigo silang sakupin ang aming tribo. Pagkatapos kong masaksiyan ng maraming beses ang lakas at husay sa pakikipaglaban ni Datu Kamlon, ay humanga ako ng tuluyan sa kanyang katatagan. Lingid sa kanyang kaalaman, sinusundan ko siya sa bawat pagpunta niya sa gubat upang magronda at panatilihin ang kaligtasan ng mga tao. Ngunit isang gabi, bigla silang napalaban sa mga aswang na amamaspas habang ako ay nagtatago lang sa likod ng malaking puno at pinapanood kung paano sila makipaglaban. Mag-iingat kayo! Huwag niyong hahayaang makalmot kayo! Imlon! Maging alerto ka sa paligid mo! Opo, mahal ni Datu Kamlon! Hoy kayo! Sumunod ang iba sa akin! Papaligiran natin ang mga aswang! Kumalat ang mga alagad ni Datu Kamlon upang palibutan ang mga aswang na amamaspas sa gitna. Dito ay nakita ko ang galing ni Datu Kamlon pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit hindi niya gamit ang itak niya, hindi nabawasan ang lakas nito. Pero biglang napunta ang paningin ko sa suot na kwintas ni Datu Kamlon. Kung ganon, si Dato Kamlon pala ay nagtataglay ng medalyong sa turbilog. Kaya pala malakas siya at kaya niyang harapin ang mga amamaspas. Sigurado ako na isa yung agimat dahil tugma ang itsura nito sa inilarawang medalyon ni Apo Gimo. Dahil hindi kaya ng mga aswang na amamaspas ang husay ni Datu Kamlon sa pakikipaglaban, tumakas na ang mga ito. Habulin mo sila, Imlon! At dalhin mo sila sa akin! Patay man o buhay! Mabilis na hinabol ni Imlon ang mga tumakas na amamaspas, habang si Datu Kamlon naman ay naiwan at nakikipaglaban sa ibang nilalang na natitira. Sa kakaatras ko, dahil palapit sila sa kinaroroonan ko, natungtungan ko ang malambot na lupa at tuluyan akong bumulusok pa ibaba ng butas nito. Nang bumagsak ako sa mabatong sahig ng hukay, nadiskubre kong nasa loob ako ng isang kuweba. Napadaing ako sa sobrang sakit ng likod ko, ngunit pinilit kong tumayo. Nasaan ako? Anong lugar to? Aray ko.
Sobrang sakit ng likod ko. Aba, may mga sulo sa loob dito ah. At mabaho rin ang singaw ng hangin na para bang nabubulok na laman ng tao. Nanginginig ang katawan ko nang hanapin ko ang pinagmumulan ng mabahong singaw hanggang sa humantong ako sa mas malalim na bahagi ng yungib. Dito ay napansin ko ang isang sulo na ang liwanag ay nakatanglaw sa taong nakahiga sa bato. Dala ng kuryosidad, nilapitan ko ito at tumambad sa paningin ko ang katawan ni Marinda. Napapaligiran ito ng mga bulaklak ng sampagita. Nakakatulong yon upang mabawasan ang amoy ng mabahong singaw ng naaagnas na katawan ni Marinda. Kaawaan kami ni Allah. Ha? Sino may gawa nito? Anong klaseng kuweba to? Nag-igala akong paningin ko sa paligid ay kinabahan ako. Bigla kong naisip na maaaring kuta ito ng mga aswang na amamaspas. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita kong hawak ni Marinda ang nawawalang itak ni Dato Kamlon. Kung ganun, may kumuha talaga sa itak ni Dato Kamlon. Pero paanong napunta rito ang itak? Ganon din ang katawan ni Marinda. Kung di ako nagkakamali, natuntun ko nang hindi sinasadya ang lungganang nilalang na kumuha sa katawan ni Marinda. Dahil sa pag-aalala, inilinga ko ang paningin ko sa paligid at wala naman akong nakitang ibang nilalang doon. Ngunit bigla akong nakarinig ng malakas na angil mula sa kabilang lagusan ng kuweba. Naku po, hindi maaari. May papasok na aswang sa loob ng kuweban to. Kailangan kong makahanap ng lugar na mapagtataguan. Sakto na may nakita akong malaking bato na pwede kong pagtaguan. Agad akong pumunta sa likod nito at sinilip ang kinaroroonan ng nakahigang si Marinda. Dumating doon ang nakakakilabot na nilalang, nakahawig ng mga nakalaban kanina ni Dato Kamlon. Tumigil ito sa pagakbang at tumayo sa gilid ng higaang bato ni Marinda. Nakatalikod dito sa akin at narinig ko ang lahat ng mga sinabi niya. Isinusumpa ko sa iyong harapan, mahal kong ina. Hindi masasayang ang buhay na isinakripisyo ng ating kalay. Pagbabayaran ni Dato Kamlon ang ginawa niya sa inyo. At babayaran din niya ng mahal ang buhay na kinuha niya sa pamilya natin. Umalingaw-ngaw ang pag-angil nito sa loob ng yungib, kasabay ng pagbigkas nito ng kakaibang salita na biglang nagpahilom sa mga sugat niyang tinamo sa kanyang katawan. Natuklasan ko ang kakayahang yon ng isang amamaspas. Sa muli nitong pagsasalita ay bakas na sa boses nito ang labis na galit. Ina, hindi kita ibabaon sa lupa hanggat hindi ko napapatay si Dato Kamlon. Kukuha rin ako ng buhay sa pamilya niya at pipiliin ko ang taong labis ng pinapahalagaan. Isinusumpa ko yan, ina. Simula pa lang ito ng pag-aasik ko ng lagim at hindi ako papayag na merong matitirang buhay sa lahi ng mga tao sa baryong ito. Muli itong umangil ng malakas at hinalikan ang noo ni Marinda. Saka ito lumabas ng yungib sa kabilang lagusan. Pagkalipas ng 5 minuto, ay lumabas ako sa pinagtataguan ko. Gusto ko sanang kunin ang itak ni Dato Kamlon, kaya lang, kapag ginawa ko yon, ay malalaman ng aswang na amamaspas na may nakakaalam na sa pinagtataguan niya. Kailangan ko mag-ingat sa mga kilos ko upang hindi mabulabog ang mga amamaspas. Dito ko napatunayan na meron palang anak si Marinda at siya ang utak sa mga nangyayaring pagsalakay sa baryo namin. Kailangan din malaman ni Apo Gimo ang tungkol sa mga natuklasan ko. Nang matiyak kong nakaalis na ang pinuno ng mga aswang na amamaspas, ay maingat akong umakyat sa pader na bato ng kuweba. Dumaan ulit ako sa butas na kinahulugan ko kanina. Pag-akyat ko sa itaas, ay mabilis ako nagtago sa likod ng puno
at sinilip ko kung ano ang nangyayari sa pangkat ni Datu Kamlon at ng mga kawal niya. Napansin kong tapos na ang laban at iniipon nila ang katawan ng mga namatay na amamaspas. Nagdadalawang isip ako noon kung sasabihin ko ba sa kanila ang mga nakita ko. Ngunit mas lamang sa puso ko ang wag munang ipaalam sa kanila ang bagay na yon upang hindi mabulabog ang nilalang na kumuha sa katawan ni Marinda. Ito lang ba mga aswang na amamaspas na nahanap ninyo, Imlon? Opo, Datu Kamlon. Kung ganon, marami pa rin palang nakatakas. Kailangan ninyong magbantay sa paligid upang mabantayan ang pagsalakay ng mga amamaspas. Hinintay ko munang umalis sa lugar na yon sina Imlon at Datu Kamlon. Saka ako sumunod sa kanila para umuwi sa bahay. Habang naglalakad ako ng mga oras na yon, ay naramdaman ko ang pananakit ng likod ko mula sa pagkakahulog ko sa butas ng kuweba. Pero hindi ko ito pinansin dahil mas nangibabaw ang pag-aalala ko sa bagay na natuklasan ko kanina. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, sa wakas narating ko na rin ang bahay namin. Sa bintana ako dumaan sapagkat hindi alam ni Apo Gimo ang ginawa kong pagsunod sa pagroronda ni Datu Kamlon. Ngunit nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Sinasabi ko na nga ba? At palihim kang tumatakas sa akin tuwing gabi. Saan ka nang galing, Nazol? Nagdadalawang isip akong sagutin ang tanong ni Apo Gimo. Subalit alam kong malalaman din niya kung saan ako nanggaling. Pasensya na po kayo, Apo Gimo. Hindi po kasi ako makatulog kaya lumabas po muna ako sa bahay para magpahangin. Gusto mo bang paniwalaan ko ang pagsisinungaling mo sa akin? Alam ko na ngayon na palihim kang sumusunod kay Datu Kamlon papunta sa gubat. Tama ba ako? Po, paano niyo pong nasabi ang bagay na yan, Apo Gimo? Dahil sa bintana ka dumaan at nangangahulugan na may mali kang ginagawa. Kung talagang nagpapahangin ka lang sa labas ng bahay, bakit hindi kita nakita kanina nung hinahanap kita? Ilang gabi ko nang napapansin na nawawala ka sa loob ng kwarto mo tuwing gabi. Hindi mo ba alam na delikado ang ginagawa mo? Paano na lamang kung makita ka ng mga aswang na amamaspas? Patawad po, Apo Gimo. Hindi na po mauulit. Ngayon ka lang nagsinungaling ng ganito, Nazul. Kaya hindi ko tatanggapin ang paghingi mo ng tawad upang maisip mong mali ang ginagawa mong pagtakas. Simula ngayon, hindi ka lalayo sa tabi ko. Naluluwa akong napatingin sa seryosong anyo ni Apo Gimo. Yun din ang unang pagkakataon na napagsalitaan niya ako ng masakit. Hindi ko po sinasadya na gawin ito sa inyo. Pero, Apo Gimo, may kailangan po kayong malaman. Tungkol po ito sa natuklasan ko sa gubat. Nagbago ang ekspresyon ng muka ni Apo Gimo dahil sa sinabi ko at lumapit ito sa akin. Bakit? Anong natuklasan mo, Apo Anak Nazul? Natagpuan ko po ang nakatagong kuweba sa gubat at nahulog po ako doon. Kaya ba may mga sugat ka sa braso? Ngunit ano ba ang iyong nakita? Nakita ko po ang katawan ni Marinda. Ganon din pong nawawalang itak ni Datu Kamlon. Ano ka mo? Totoo ba ang sinasabi mo, Nazul? Opo, Apo Gimo. Maging ang nilalang na kumuha po sa kanyang bangkay ay nakita ko rin po doon at nalaman ko pong may anak pala si Marinda. Salamat kay Allah dahil walang nangyaring masama sa iyo roon. Ano pa ang napansin mo sa nilalang at nakita mo kanina? Nagbitaw po siya ng sumpa. Nauubusin niya po ang mga tao rito. Bukod po doon, nangako ang nilalang na yun na isasabay niya sa libing ng kanyang ina ang katawan ni Datu Kamlon. Pero bago raw po yun, ay kukuha raw po muna ito ng buhay ng isang tao na pinapahalagaan ng gusto ni Datu Kamlon. Kailangan malaman kagad ito ni Datu Kamlon dahil tiyak na nanganganib ang buhay ng buo niyang pamilya. Hindi po ba't mas kailangan po nating malaman kung sino po ang aswang na yun? Kung ano po ang totoong pagkatao ng anak ni Marinda?
para mapigilan po siya sa kanyang mga pinaplano. Hindi yung ganun kadali, Nazul. Magiging mahirap para sa atin ang malaman kung sino siya. Sapagkat kung nagawa niyang makuha ang sandata ni Datu Kamlon nang walang nakakapansin sa kanya, nangangahulugang malapit lang siya kay Datu Kamlon. Siya nga po pala, Apo Gimo. Hindi niyo po nabanggit sa akin na si Datu Kamlon pala ang nagtataglay ng medalyong sa Torbilog. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yon? Nakita ko pong kumislap kanina sa leeg niya ang medalyon habang nakikipaglaban po siya sa mga amamaspas. Kaya po pala ganun siya kalakas dahil may taglay po siyang kapangyarihan ng medalyon. Siya nga po pala. May isa pa po ako natuklasan tungkol sa kakayahan ng aswang na amamaspas. Ano yon? Sabihin mo sa akin. May kakayahan po ang amamaspas na magpagaling ng kanilang sugat. Matagal ko nang alaman tungkol sa kakayahang yon ng Amamaspas. At sa ganun pong sitwasyon, tanging ang itak lang po ni Datu Kamlon ang makakapatay sa mga amamaspas. Kaya rin silang patayin ng ordinaryong itak, basta't mapupugutan sila ng ulo. Ikaw naman may pagkakataon ka na sana para mabawi ang itak ni Datu Kamlon. Ngunit hindi mo kinuha. Bakit? Dahil ayoko pong isipin ng aswang na may ibang taong nakakita na sa bangkay ng kanyang ina. Kapag po nangyari yun, baka mabulabog siya at lumipat po ng ibang lungga. Kung sa bagay tama lang ang naisip mo, Nazul. Maghintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Ngunit kailangan na itong malaman ni Datu Kamlon sa lalong madaling panahon. Samantala, nang gabing nakauwi sa bahay si Datu Kamlon, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Tahimik siyang nakatanaw sa labas ng kanyang bintana. Maigpit niyang hinahawakan ang palawit ng kanyang kwintas na medalyong sa Torbilog. Saka ito pabulong na nagsalita. Marami na akong isinakripisyong buhay para protektahan ang pamilya ko. Subalit meron yatang tao na nakakaalam sa lihim ko. Kailangan kong mahanap ang aking sandatang itak upang maprotektahan ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi dapat manaig ang kasamaan laban sa mabumuno ko. Sorry po. Hindi dapat manaig ang kasamaan laban sa pamumuno ko. Hindi ako kailanman mapapabagsak na mga nilalang ng dilim at hindi ko hahayaan na may buhay pang mawala sa mga nasasakupan ko. Kailangan kong mag-ingat sa bawat kilos ko dahil nararamdaman ko nasa paligid ko lang ang kalaban ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Datu Kamlon. Muli niyang isinuot sa leeg niya ang medalyong sa Torbilog. Pagkatapos ay lumabas ito ng kanyang bahay at nagtungo sa bahay namin ni Apo Gimo. Nag-usap ang dalawa sa labas ng kubo namin nang hindi ko alam. Dahil ng mga sandaling yon, ay natutulog na ako sa ibabaw ng aking silid. Wala akong kaalam-alam noon na lihim na nag-uusap ang dalawa sa bawat problemang hinaharap ni Datu Kamlon. Anong sadya mo? At bigla mo akong pinuntahan dito, Datu Kamlon. Hindi po ako dinadalaw ng antok na tila ba ako ay nababahala. Marami hong gumugulo sa isip ko. Kaya kailangan ko po ng kausap. Tamang-tama lamang ang iyong pagdating. Sapagkat binabala ko na rin sana ang puntahan ka sa iyong Baysinug. Baysinug ang tawag nila sa bahay o tahanan ng mga tausug. Mas lumapit si Datu Kamlon sa tabi ni Apo Gimo at naupo ito sa bangko na gawa sa kawayan. Biglang napunta ang kanilang usapan tungkol sa akin. Si Nazul, palihim kanyang sinusundan. Nakita niya ang pakikipaglaban mo kanina sa mga aswang na amamaspas. Bakit hindi niyo naman po binabantay ang mabuti si Nazul? Mapaghanib po ngayon, lalo na, at bigla na lamang sumasalakay ang mga aswang. Ang batang yun ay sadyang matigas ang ulo. Gusto niyang malaman ng lahat at natutuwa siya sa husay mo pagdating sa pakikipaglaban. Subalit kailangan mo malaman ang mga natuklasan niya sa gubat. Ano ho ang ibig niyong sabihin, Apo Gimo? Natagpuan ni Nazul ang lumang kuweba
na pinagdalahan sa bangkay ni Marinda at doon ay nakita niya rin ang iyong mahiwagang itakpira. Isang mahalagang tuklas yun, Apo Gimo. At delikado po ang ginawa ni Nazul. Saan po naroon ang kuwebang iyon? Tanging si Nazul lang ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Marinda at ng itak mo. Hindi lang yon ang natuklasan ni Nazul na kailangan mong malaman. Ano pa po, Apo Gimo? Ang kumuha sa bangkay ni Marinda ay ang anak niya na isang pinuno ng mga amamaspas. Malaking banta siya sa kaligtasan ng mga tao rito. Bumakas ang matinding pag-aalala sa anyo ni Datu Kamlon, kaya napatayo ito sa kanyang upuan. Dahil sa aking mga narinig, ay mas lalo po ako nabahala sa kaligtasan niyo ni Nazul. Huwag kami ang alalahanin mo, Datu Kamlon, kundi ang iyong sariling pamilya. Kaya kong protektahan ang apo anak ko. Subalit ikaw, may dalawa ka pang anak na manganganib kung sakaling umatake ang mga aswang. Yan pa ang isang bagay na gusto ko pong hilingin sa inyo, Apo Gimo. Gusto kong bantayan niyo rin po ang pamilya ko habang ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang ama ng baryong ito. Bakit? Ano ba ang pinaplano mo, Datu Kamlon? Gusto ko pong bawiin ang ita ko. Ngunit kailangan ko po ang tulong ni Nazul para malaman ko kung nasaan ang kuwebang yon. Pero baka malagay naman sa panganib ang buhay ni Nazul. Kung hindi ko po siya isasama, sino magtuturo sa akin kung nasaan po ang kuweba? Kayo na rin po nagsabing tanging si Nazul lamang ang nakakaalam kung nasaan ang kuweba. Mahalaga pong makuha kung sandatang tatapat sa lakas ng mga amamaspas. Kung sa bagay, alam ko namang mapapangalagaan mo ang buhay ni Nazul. Pero isa lang ang pakiusap ko sa iyo. Hanggat maaari, ligtas mong ibalik sa akin si Nazul. Makakaasa po kayo na poprotektahan ko siya at iingatan ng higit sa aking buhay. Ako na po ang bahalang kumausap sa kanya sa oras na matapos ko na ang gaganapin kong pagpupulog bukas. Aasahan ko po na dadalhin niyo roon si Nazul. Sige, asahan mo ang pagdating namin at pagdalo sa pulong na yon na iyong sisimulan. Nagpaalam na si Datu Kamlon kay Apo Gimo, ngunit nahulog naman sa malalim na pag-iisip ang matanda. Hindi nagtagal ay pumasok na rin ito sa loob ng bahay at sinilip niya ako sa aking kwarto. Nang hindi ko namamalayan, nang masigurado nito na payapa ang aking pagtulog, ay pumasok na rin ito sa kanyang silid. Kinabukasan ay ginanap na ang pagpupulong sa pagitan ng mga tao, pahama at ng mga kawal sa ilalim ng pangunguta ni Datu Kamlon. Kaugnay ito sa paghahanda sa nalalapit na pagsalakay ng mga aswang na amamaspas. Mga kasama, ipinatawag ko kayong lahat para sa isang mahalagang pagtitipon tungkol sa mga nilalang na madalas sa sumasalakay sa baryo natin. At upang mapangalagaan natin ang buhay ng bawat isa sa atin, ang mga matatandang mahihina na ay kailangan munang ilikas kasama ang mga bata at kababaihan. Biglang nagtaas ng kamay ang isang matabang lalaki at sinabi niyang si Abdullah. Tutol ito sa nais mangyari ni Datu Kamlon dahil higit daw itong mapanganib na pagpapasya. Alam kong ang iniisip nyo ay baka mas lalo sila mapahabak sa lugar na pagdadalhan sa kanila. Ngunit ipinapangako ko na ligtas sila roon dahil magpapadala ko ng ilang piling mandirigma na subok na ang husay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tumahimik ang kapulungan nang marinig nila ang pahayag ni Datu Kamlon, kaya ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Ang matitira lamang dito sa baryo natin ay ang mga kalalakihang may kakayang makipaglaban sa mga aswang na amamaspas. Pinapayagan ko rin sumali ang mga kababaihan na buo ang loob na lumaban sa mga aswang at bibigyan ko sila ng sandata upang ipagtanggol ang ating nasasakupan. Muling nagtaas ng kamay si Abdullah. Sinabi nito, paano kung ang nilalang daw na yon ay isa sa mga tauhan ni Datu Kamlon at ang planong nangyayari ngayon ay alam na kagad ng kalaban. Dahil sa sinabi ni Abdullah,
Nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Ngunit muling nagsalita si Datu Kamlon. Wala akong pinaghihinalaang aswang sa mga alagad ko. Sapagkat subok ko na ang kanilang katapatan sa akin. Kung sakali mang may nakabantay sa akin na aswang, ay madali ko rin siya mahuhuli. Kaya magtiwala kayo sa akin. Lahat ng aking mga ipinahayag sa inyo ay kailangan masunod sa lalong madaling panahon. Dahil anumang oras, maaaring umatake ang mga aswang. Walang nagawa ang mga tao sa pahayag na yon ni Datu Kamlon, kundi ang sumunod sa ipinag-uutos nito. Nagtataka ako dahil sa bawat pagkilos ni Datu Kamlon ay sa akin siya nakatingin. Ganon din kay Apo Gimo na panay lang ang pagsasang-ayon nito sa lahat ng mga sinasabi ni Datu Kamlon. Kaya natitiyak ko ng mga sandaling yon na alam na rin ito ang tungkol sa natuklasan ko sa gubat. Pagkalipas ng ilang oras na pag-uusap, ay isa-isa nang umalis ang mga tao at naiwan kami sa bahay ni Datu Kamlon. Nang mga sandaling yon, katabi nito si Imlon na siyang pumigil sa aming pag-alis. Maya-maya pa ay nagsalita si Datu Kamlon. Nazul, maaari ba kitang makausap? Opo, Datu Kamlon. Halika, doon tayo sa likod ng bahay mag-usap. Lumapit kami sa upuang itinuro ni Datu Kamlon at nang maupo kami sa bangkong kahoy, tumabi ng upo sa akin sina Apo Gimo at Datu Kamlon. Binuksan nila ang usapan tungkol sa aking mga natuklasan sa gubat. Batid ko na ang ginawa mo nung gabing nagronda ako sa gubat. At alam ko na rin ang mga natuklasan mo. Maaari mo ba akong samahan sa kinaroroonan ng kuweba? Huwag ka mag-alala. Iingatan kitang mabuti, Nazul. Basta't ituro mo sa akin ang kinaroroonan ng katawan ni Marinda at ng aking itak. Pwede ko po kayong samahan doon, kaya lang baka po mas lalong mabulabog ang pinuno ng mga amamaspas eh. Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko to ng maingat at tahimik para maunahan ko ang planong pagsalakay ng pinuno ng mga amamaspas. Hindi biro ang magiging dulot na lagim ng mga kagaya nila kapag natuloy ang pagsalakay nila. Ang tanging pag-asa ko lamang ay ang sandata kong yun, Nazul. Huwag kang mag-alala, Nazul. Ligtas ang buhay mo kapag si Datu Kamlon ang kasama mo. Alam kong hindi kanya pababayaan. May tiwala ako sa kanya. Sige po, ituturo ko po sa inyo ang kuweba. Tandaan mo mabuti, Nazul. Ako at ang mga tauhan ko lang ang papasok sa loob ng kuweba. Kapag naituro mo na sa amin ang kinaroroonan nito, ay ipapahatid na rin kita kagad kay Imlon. Pabalik sa bahay ninyo. Sige po, kailan po tayo pupunta sa gubat? Mamayang gabi, upang mahuli ko rin ang pinuno ng mga amamaspas. Hanggat maaari, ay kakausapin ko siya at pakikinggan ang panig niya. Gagawin ko yon upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa banyo natin. Pero, mapanganib po na iisip niyong gawin. Huwag ka mag-alala. Kapag malalagay sa panganib ang buhay ko, hindi ako magdadalawang isip na paslagin siya. Pagsapit ng gabi, ay sinamahan ko sina Datu Kamlon, Imlon, at ang mga kawal nila papunta sa kagubatan. Pagdating namin sa gitna ng kakahuyan, itinuro ko sa kanila ang butas. Sigurado ka ba? Nadyang ko na makikita ang katawan ni Marinda at ng aking itak. Opo, Datu Kamlon. Hindi po ako maaaring magkamali. Dito po yun mismo. Malapit po sa pinaglabanan nyo kagabi. Ito rin po ang lagusan papunta sa kuweba. Kung ganun, may iiwan ka na rito. Imlon, ikaw nang bahala kay Nazul. Protektahan mo siya at ligtas mo siyang ibabalik kay Apo Gimo. Masusunod po, Datu Kamlon. Mabilis na nagtungo roon ang mga alagad ni Datu Kamlon. Dala nila ang kanilang itak. Maingat silang sumilip sa butas at pagkatapos ay sumenya sa amin na nakita na nila ang sinasabi kong lagusan. Habang kaming dalawa naman ni Imlon ay nakatayo lang mula sa malayo. Tara na. Sa tingin ko hindi na tayo kailangan dito. Umalis na tayo. Tumango muna si Datu Kamlon kay Imlon
At pagkatapos ay sumenyas ito na kailangan na naming umalis. Sumunod naman ako sa paglalakad ni Imlon. Pagkalipas ng 15 minutong paglalakad, biglang tumigil si Imlon sa gitna ng kakauyan na malapit sa ilog. Hinugot nito ang itak, saka tumawa ng malakas at humarap sa akin. Nagulat ako at kinabahan sa kakaibang ikinilos nito. Imlon, bakit? Bakit mo tinututok sa akin ang itak mo? Ikaw ang magiging dahilan ng kamatayan ng dato mo. Hindi mo ba alam na alam kong naroon ka ng gabing natagpuan mo ang katawan ng aking ina? Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi nito. Saka ko lang napagtanto kung sino ba talaga ang kaharap ko. Kung ganun, ikaw yun? Oo, ako nga. Ako ang nilalang na nakita mong sumusumpa sa harapan ng katawan ng aking inang si Marinda. Sinadya ko magpakita sa'yo dahil nakita kitang nahulog sa butas ng kuweba. At alam ko na gagawin mo to. Malas lang ng dato mo dahil wala na silang maaabutan doon. At ikaw, mapapasakamay ko na. Anong gagawin mo sa akin? Dadaling kita sa huling hantungan mo. Pero bago yun, gagamitin muna kita para masaktan ang puso ng ating mahal na dato. Sige, lakad ka! Bilisan mo! Pinalakad ako ni Imlon patungo sa lugar na pagdadalhan niya sa akin. Nagulat ako dahil humantong kami sa gilid ng ilog na merong maliit na kuweba. Teka, ito rin ang lugar kung nasa natagpo ang patayang taong saksi sa nangyari kay Matibas, hindi ba? Ibig sabihin, ikaw ang... Oo. Ako ang pumatay sa kanya. Kaya yun din ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka pa pumasok sa loob ng kuwebang yan. Naramdaman ko ang dulo ng itak ni Imlon sa likod ko. Kaya wala akong nagawa kundi ang pumasok sa loob. Tumambad naman sa paningin ko ang kulungang bilog na gawa sa kahoy. Sumalubong din sa pang-amoy ko ang nakakasulasok na singaw ng nabubulok na katawan ni Marinda. Hala, sige! Pumasok ka sa kulungan at hintayin mo ang kamatayan mo. Naging sunod-sunuran ako sa mga ipinag-uutos ni Imlon. Halos mabingi ako sa sariling tibok ng puso ko dahil sa labis na pag-aalala. Ni ayaw gumana ng isip ko ng mga sandaling yon at hindi ko alam kung paano ko makakatakas kay Imlon. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagawa nitong maitali ang pintuan ng kulungan. Saka ito malakas na tumawa dahil nagtagumpay ito sa kanyang mga pinaplano. Anong binabalak mo, Imlon? Pakawalan mo ako rito! Hayop ka! Makakaalis ka lang dyan. Kapag nadala ko rito si Dato Kamlon, ipapakita ko sa kanya ang pagpugot ko sa ulo mo. Nang maranasan niya rin ang sakit na naramdaman ko noon, wala siyang kaalam-alam na alam ko rin ang mga tinatago niyang lihim sa mga tao. Ibang Imlon ang nakita ko ng gabing yon dahil puno ng galit ang mga mata niya. Pagkatapos ay ngumisi ito ng nakakakilabot, saka ito umalis para puntahan naman si Dato Kamlon. Kailangan kong makatakas dito bago sila magkita ni Dato Kamlon. Ginamit ko ang buo kong lakas upang tanggalin ang mga nakataling baging sa pintuan ng aking kulungan. Ngunit nabigo ako. Samantala, sa kinaroroonan naman ni Dato Kamlon sa loob ng kuweba, ay dismayado itong napabuga ng hangin dahil wala siyang nadatnan doon na katawan ni Marinda. Malinis ang paligid. Wala rin doon ang kanyang itak. Naisipan na lang niyang bumalik sa bahay ni Apo Gimo upang ipagbigay alam sa matanda ang natuklasan nila sa loob ng kuweba. Pero napag-alaman ni Dato Kamlon na maging kaming dalawa ni Imlon ay hindi pa rin nakakabalik sa bahay. Hindi maaari.
Sila'y pinauna ko nang umuwi dito, Apo Gimo. Ngunit wala pa nga sila. Hindi kaya may nangyari ng masama sa kanilang dalawa. Bumakas sa kanilang muka ang pag-aalala para sa akin. Wala silang alam noon na mahuhulog na rin pala sila sa bitag ni Imlon. Dahil pagkalipas lang ng isang oras, dumating si Imlon na sugatan at nangihina. Bahagi yon ng kanyang pagkukunwari. Agad na lumapit si Dato Kamlon kay Imlon. Imlon, ano nangyari sa'yo? Nasaan si Nasol? Inabangan po kami ng aswang, Dato Kamlon. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po nailigtas si Nasol. Nasaan ang apo anak kong si Nasol? Baka napahamak na siya. Kasalanan ko to. Hindi ko kayo dapat hinayaang mag-isang umuwi. Sana'y hindi to nangyari. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa bitag ng anak ni Marinda. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po kung nasa sila. Sinundan ko po sila bago ako nagtungo rito. Kung ganun, tara na. Puntahan na natin si Nasol. Wala tayong dapat na aksayang oras. Ililigtas natin siya. Muling nagtagumpay si Imlon sa kanyang pagkukunwari at nagtungo silang lahat sa gubat na sinasabi ni Imlon. Wala silang kaalam-alam na may nag-aabang na mga amamaspas sa lugar na pinagdalhan sa kanila ni Imlon. Napalaban ang hukbo ni Dato Kamlon. Marami ang namatay at napahiwalay si Apo Gimo, habang si Dato Kamlon naman ay hindi siya iniwan ni Imlon nang makita nilang tagilid sila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagsalita si Imlon. Umalis na po tayo dito, Dato Kamlon. Hayaan niyo na po mga kasama natin na harapin ang mga aswang. Unahin po muna natin ang buhay ni Nasol. Tinignan muna ni Dato Kamlon ang kanyang mga kawal bago siya sumama kay Imlon. Hindi niya alam ang masamang binabalak ng kanyang pinagkakatiwalaang alagad. Samantala, narinig ko naman ang pagdating ni na Imlon at Dato Kamlon sa kuweba at napabalikwas ako ng upo dahil sa labis na pag-aalala. Hindi maaari. Nagtagumpay si Imlon. Namadala niya rito si Dato Kamlon. Hindi agad nakapagsalita si Dato Kamlon nang makita niya akong nakakulong sa kulungan. Kasunod ng malakas na pagtawa ni Imlon, sa harap mismo namin, naghilom ang sugat ni Imlon. Anong ibig sabihin nito, Imlon? Naisahan kita, hindi ba? Sinabi ko sa'yo na gabi natin punta ng kinaroroonan ng kuweba upang maisagawa ko naman ang mga pinaplano ko. At nagtagumpay naman ako! Napaatras si Dato Kamlon at itinutok nito ang itak kay Imlon habang humahakbang siya papalapit sa akin. Sinubukan nitong tanggalin ang tali sa kulungan ko, ngunit biglang nagsalita si Imlon. Huwag mo na siya subukang pakawalan, mahal na Dato Kamlon. Dahil kapag ginawa mo yan, malalaman ni Nasol ang lihim mo. Anong ibig mo sabihin? Alam ko ang lihim na itinatago mo sa lahat ng mga tao. Ngayong gabi, malalaman ni Nasol kung sino ka at kung paano kayo nagsinungaling ni Apo Gimo sa kanya. Baka nga sa mga oras na to, ay patay na rin ang matandang yun eh. Kaya ikaw na lang ang sasalo sa galit ni Nasol. Anong pinagsasabi mo? At ano ang ginawa mo kay Apo Gimo? Ipinain ko siya sa mga alagad ko dahil kayong dalawa lang ang kailangan ko. Sino ka ba talaga? Dato Kamlon, siya po ang anak ni Marinda. Siya po ang pinuno ng mga amamaspas. At siya rin po ang kumuha sa itak nyo. Bumakas ang pagkagulat sa anyo ni Dato Kamlon nang marinig niya ang katotohanang nasa tabi lang pala niya ang kalaban. Magsasalita pa sana ito, ngunit biglang nagpalit ng anyo si Imlon bilang aswang na amamaspas. Umangil ito ng malakas habang nanlilisik ang mapupulan nitong mga mata. At mula sa bukana ng yungib, pumasok ang kanyang mga alagad at pagkatapos, kinuha ni Imlon mula sa kamay ni Marinda
ang itak ni Datu Kamlon. Sa kanya ito itinutok sa muka ni Datu Kamlon. Ang itak mo mismo ang gagamitin kong pampugot sa ulo ng iyong anak na si Azul. Paano mong nalaman ang tungkol sa akin, Lim? Simple lang. Palagi mo akong kasama, hindi ba? Nang gabing nakita ko kayong nag-uusap sa bahay ni Apo Gimo, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. At dito ko nalaman ang buong katotohanan. Datu Kamlon, ano po bang ibig sabihin ng mga pinagsasabi ni Imlon? Huwag mo siyang pakinggan, Azul. Bahagi lamang ito ng pagkukunwari niya. Huwag mo nang itago sa kanya ang buong katotohanan. Dahil hindi ka na makapagsisinungaling sa kanya. Papatayin ko na sa harapan mo. Kaya umamin ka na ikaw ang ama niya, Datu Kamlon. Tama ba narinig ko, Imlon? Ama ko ba talaga si Datu Kamlon? Oo! Nagulat ka ba? Alam yun ni Apo Gimo. Pinagkaisaan ka nila. Kaya kung ako sa'yo, magalit ka sa ginawa nila. Tumigil ka! Gusto kong malaman ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Buong akala ko, wala na akong mga magulang. Ngunit may ama pa pala ako. Talaga bang yun ang totoo sa pagkatao ko? Oo, Nazul. Ikaw ang itinatagong anak ni Datu Kamlon upang protektahan ang buhay mo laban sa mga nilalang na gustong pumatay sa kanya. Ngunit naisahan ko siya dahil nalaman ko ang tungkol sa'yo, Nazul. Kaya ikaw ang gagamitin ko para pasakitan ko ang damdamin niya. Talagang nagulat ako sa mga narinig ko. Ngunit mas nag-alala ko sa kaligtasan naming dalawa ni Datu Kamlon na tunay ko palang ama. Naglaho ang galit ko sa kanya dahil wala naman pala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ko. Ngayon ko lang din napagtanto na ako pala ang tinutukoy ni Imlon na mahalagang tao sa buhay ni Datu Kamlon na kailangan niyang patayin. Gagamitin niya ako sa kanyang paghihiganti. Huwag mong saktan ang anak ko. Ako na lang ang patayin mo at huwag mong idamay si Nazul dito. Sa wakas, umamin ka rin. Isa pa, ako ang magpapasya kung sino ang una kong papatayin sa inyong dalawa. Dahil pareho ko kayong babawian ng buhay. Hala, sige na. Pumasok ka sa loob ng kulungan ng anak mo at panoorin mo kung paano kong pupugutan ng ulo si Nazul. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Dahil ikaw, ang una kong papatayin! Sinubukan ni Datu Kamlon na atakihin si Imlon gamit ang kanyang itak. Ngunit naputol ang talim ng kanyang sandata dahil sa itak na hawak ni Imlon. Kaya walang nagawa si Datu Kamlon kundi ang pumasok sa loob ng kulungan ko at niyakap niya ako ng maigpit. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Dahil hinila ko ni Imlon palabas ng kulungan. Bumakas ang takot sa anyo ni Datu Kamlon nang malaman niya na papatayin ako sa harapan niya. Ang malakas na datuk naging mahina sa harapan ko nang dahil sa akin. Nakikiusap ako, Imlon. Huwag mo siyang sasaktan. Pakinggan mo ang aking sinasabi. Maawa ka naman. Ni minsan, hindi mo pinakinggan ang pakiusap ni Ina. Hindi ka naawa. Kaya pinatay ko na lang ang saksi na yun, na wala namang alam sa totoong nangyari kung bakit nagawa yun ni Ina. Bakit hindi siya nagpaliwanag? Alam mong binigyan ko siya ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Huli na! Dahil hinusga na siya ng mga tao. Alam mo, wala naman sana akong balak manggulo sa inyo. Ngunit pinatay mo ang aking ina sa harapan ko. Matagal ako nagtiis para mangyari ang sandaling ito.
At ngayong natupad na ang aking pangarap, mararanasan mo ngayon ang pinakamasakit kong pag-iiganti. Bakit mo ito ginagawa, Imlon? Alam mo ang buong katotohanan sa pagkamatay ni Marinda. Alam ko ang buong katotohanan, kaya nga narito kayo, di ba? Dahil hindi ko matanggap ang kaapihan ng aking ina. Pero ikaw na dato, wala kang alam. Hindi mo rin alam kung bakit namatay si Matibas, hindi ba? Kung bakit pinatay siya ng aking ina. Totoo pala na si Marinda nga ang pumatay kay Matibas. Ngunit bakit niya yung ginawa? Nagawa lang yun ni ina dahil pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Pinagtangkan siyang halayin ni Matibas kaya napatay niya ito. Ngunit iba ang sinabi ng hayop na saksi na yon, na hindi nagtagal ay nalaman kong binayaran ng pamilya ni Matibas para gawa ng maling kwento si ina at idiin siya sa kanyang pagkakasala. Hindi agad nakapagsalita si Dato Kamlon nang marinig niya ang panig ni Imlon. Ngunit hindi ibig sabihin nun na pwede na siyang manakit ng tao. Iba ang kasalanan niya sa naging kasalanan ni Marinda. Kung yun man ang katotohanan, ang mali ay hindi na maitatama ng isa pang pagkakamali. Dahil nga napuno ng galit ang dibdib ni Imlon, mas lalong humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ko at ipinatong niya ang ulo ko sa bato habang nakaumang sa leeg ko ang itak na pag-aari ni Dato Kamlon. Ngayon, panoorin mo kung paano kong pupugutan ang ulo si Nazul para matahimik na ang kalooban ko. Halika rito, Nazul. Tiyak na sa gagawin kong ito sa'yo, magdudusa ang mahal mong ama. Walang kasalanan ng anak ko, kaya wag mo siyang idamay, Imlon. Pakawalan mo siya. Bitiwan mo ako! Pakawalan mo ako, Imlon! Kapag nakawala ako dito, ako mismo ang papatay sa'yo. Pinapangako ko yan! Napako ang paningin ko sa itak na hawak ni Imlon. Kahit na anong mangyari, kailangan kong makuha ang sandata ng aking ama. Kaya nagkunwari akong payag na sa pagkitil ng buhay ko. Hindi na ako nagpumiglas habang naghihintay ng pagkakataon upang mabawi ko ang itak. Gagamitin ko ang paa ko para makaalis sa pagkakahawak niya. Pagmasdan mo, mahal na Dato Kamlon, ang pagtalsik ng ulo ng anak mo sa harapan mo. Kagaya ng ginawa mong pagpugot sa ulo ng aking ina. Mararamdaman mo ngayon ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Wag! Wag, Imlon! Maawa ka! Wag ang anak ko! Alam ko ang ganyang pakiramdam habang nililitis mo ang aking ina. Hindi mo alam kung anong naramdaman ko ng oras na yun. Bakit ka ba sa akin lang nagagalit? Binigyan ko ng pagkakataon ng iyong ina, pero hindi siya nagsalita. Kaya wag mong isisi sa akin ang lahat. Dahil kung tutuusin, may kasalanan ka rin. Dahil larong ka at hindi mo siya pinagtanggol. Nanood ka lang, hindi ba? Tila nakahanap ng paraan si Dato Kamlon upang ibalik kay Imlon ang galit nito, upang mapatagal ang pagpugot sa ulo ko, at naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Imlon. Huwag mong sabihin sa akin ang bagay niyan dahil wala kang alam. Wala nga akong alam. Pero alam ko kung gaano ka kahina. Dahil naging duwag ka para ipagtanggol ang buhay ng kaawa-awa mong ina. Kagaya ng hindi pagpapalibing sa kanya. Pinaparusahan mo ang katawan niya kahit patay na siya. Kaya kung tutusin, mas malaki ang kasalanan mo sa iyong ina kaysa sa akin. Kaya nga galit na galit ka sa akin eh. Dahil alam mo naging mahina ka para iligtas siya. Hinayaan mo siya na mamatay. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Yun ang katotohanan. Dahil ang totoo, nagalit ka rin sa sarili mo. Dahil hindi mo nailigtas ang iyong ina. Kaya ka nga naghahanap ng tao mapagbabalingan mo ng galit.
dahil naging mahina ka sa pagprotekta sa iyong ina. Isa kang malaking duwag. Wala kang silbing anak. Kasalanan mo kung bakit namatay ang iyong ina. Tumahimik ka! Tumigil ka na! Dala ng galit nito, ay akma sanang itataga sa leeg ko ang itak nito. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ko. Ginamit ko ang mga paa ko at sinipa ko siya na patalikod. Mabuti na lang at naabot ng sipa ko ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Kaya napabaluktot ito dahil sa labis na sakit at nabitiwan niya ang itak na mabilis ko namang dinampot sa sahig ng kuweba. Sakto rin ang pagdating ni Apo Gimo kasama ang mga kawal ni Dato Kamlon at umatake kagad ang mga ito sa mga amamaspas na naroon hanggang sa tuluyan na ngang nagkagulo habang si Imlo naman ay galit na galit at nagwawala. Walang iya ka na, Sol! Pagbabayaran mo ito! Inatake ako ng kalmot ng aswang na si Imlon. Ngunit iniwasan ko ang kanyang pag-atake at hindi na ako nagdalawang isip. Tinaga ko ang baging na nakatali sa pintuan ng kulungan ni Ama. Nang makalabas si Dato Kamlon sa kulungan, agad kong ibinigay sa kanya ang itak. Samantalang hinubad naman niya ang medalyong sa torbilog at isinuot niya ito sa aking leeg. Dito ko napatunayan na kahit wala siyang agimat, talagang malakas siya at mahusay sa pakikipaglaban. Nasol, halika rito! Sumama ka sa akin! Kailangan nating umalis dito! Hindi ko po iiwan si Ama. Lalaban po ako sa mga aswang. Nagulat si Apo Gimo dahil batid ko na ang katotohanan sa pagkatao ko. Nang damputin ko ang itak ng isa sa mga kawal ni Dato Kamlon, sumugod na rin ako sa mga aswang. Kahit nabibigatan ako sa sandata, ay nakipagsabayan na rin ako sa mga nilalang. Tumulong na rin sa akin si Apo Gimo, habang sina Imlon at Dato Kamlon naman ay nagpapalitan ng pag-atake sa bawat isa. May pagkakataon na nasusugatan ng aking ama, ngunit agad din itong nakakabawi ng taga sa pinuno ng mga aswang na si Imlon. Nang tamaan ito ng taga ni Dato Kamlon sa dibdib, hindi niya magawang magpahilom ng sugat. Kaya naman, umatungal ito ng malakas. Dapat pala, itinapon ko na lang ang itak na yan! Yan ang malaking pagkakamali na gawa mo. Dahil hinayaan mo pang mabawi ko ito. May pagkakataon ka na sana na matalo ko. Kaya lang, mas inuna mo pa ang pag-iiganti mong wala namang kabuluhan. May kabuluhan ng buhay ng aking ina! Kaya papatayin kita! At isasabay kita sa libing niya! Hindi mangyayari yun. Dahil hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa iyong kasamaan. Kung sa bagay, kailangan mo magmadali para iligtas sa mga nasasakupan mo. Dahil sa mga oras na to, sinasalakay na rin sila ng mga alagad ko! Hindi sila magtatagumpay. Dahil may tiwala ako sa aking hukbo. Kaya nilang lupigin ang mga alagad mo at hindi magtatagal. Ikaw naman ang isusunod ko. Halos magliyab ang pagkikiskisa ng talim ng itak at kuko ni Imlon. Bawat atake ni Dato Kamlon ay nakakaiwas si Imlon. Sabay gaganti ito ng malakas na sipa sa dibdib ng aking ama. Ilang beses nitong ibinalibag sa sahig ng kuweba si Dato Kamlon, ngunit nakakaganti pa rin ang aking ama. Kaya naman, nang tuluyan itong bumagsak sa sahig, ako naman ang humarap kay Imlon. Mabilis na bumangon si Dato Kamlon at pinagtulungan naming atakihin ng taga si Imlon hanggang sa masaksak ko siya sa kanyang tagiliran. Gumanti ito ng kalmot sa akin na tumama sa dibdib ko. Ngunit gasgas lang yon dahil sa proteksyon ng medalyon. Sa unang pagkakataon, nakita kong naghilom ang sugat ko sa dibdib. Sabay atake naman ng taga ni Dato Kamlon na tumama sa leeg ni Imlon. Inulit nito ang pagtaga at lumipad sa ere ang napugot nitong ulo. Kasunod ng pagbagsak ng katawan nito sa sahig, nakagad ding nalusaw at naging itim na likido. Hanggang sa ulo na lamang nito ang natira. Yan ang katapusan ng lahi mo, Imlon. Kailanman, hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Ama, ayos na po ba kayo?
Oo anak, salamat kay Allah at ligtas ka. Nagyakap kaming dalawang mag-ama at hinarap namin ang ibang mga amamaspas. Lumapit din sa amin si Apo Gimo, pati ang mga kawal ni Dato Kamlon, at sabay kaming nakipaglaban sa mga natitirang alagad ni Imlon. Nang magtagumpay kami sa laban, ay humingi ng tawad sa akin si Apo Gimo dahil sa paglilihim niya sa akin ng buong katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Kahit kailan po, hindi niyo sa akin itinuro ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kaya bakit hindi ko po kayo patatawarin, Apo Gimo? Mahal ko po kayo at alam ko po may dahilan kung bakit nangyari yun. Masaya po ako na malaman na meron akong ama at isa pang dato. Kahit sa panaginip ko, hindi ko sukat akalain na mangyayari ito, mahal kong anak. Na maririnig ko ang bagay na yan mula sa'yo. Salamat sa pang-unawa mo, Nasul. Ito po ang bunga ng maayos sa pagpapalaki po sa akin ni Apo Gimo. Masaya po akong malaman na may pamilyang madadagdag po sa buhay ko. Ang mga kapatid ko sa ama, na kasama ng kanilang ina, ay alam pala ang tungkol sa akin. Kaya namatay noon ng aking ina dahil ipinagtanggol niya ako laban sa mga aswang na amamaspas. Kaya sa una pa lang, talagang masasama na ang mga nilalang na yon dahil sila ang unang nanggulo sa baryo namin. Nagkataon lang na hindi sila umubra sa malakas naming pinuno na si Dato Kamlon. Sa pagsalakay naman ng mga alagad ni Imlon sa baryo ni Dato Kamlon, nabigurin ang mga ito dahil nagkaisa sila at hindi bumitaw sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang pinuno. Marahil tinatanong niya kung bakit ako lang ang pinuntirya ni Imlon para pasakitan ang loob ng aking ama. Yun ay dahil ako ang panganay na anak na lalaki nito na magmamana ng kanyang trono bilang isang dato. Nang gabing yon, nilisan namin ng kuweba at binigyan namin ng maayos na libing si Marinda kasama ang ulo ni Imlon. Hanggang doon na lang po ang kwento ng apo ko na si Dato Nasul. At oo, naging dato po siya nung kapanahunan niya. Bago siya binawian ng buhay, ilang taon na ang nakakalipas. Ako nga po pala ulit si Raul, ang nakakaalam ng kwento ng aking lolo Nasul. Muli, ay nais ko pong magpasalamat sa inyo, Sir Blair, sa pagkakapili niyo po sa istorya ng lolo ko. God bless po at more power sa inyong mga YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig niyo po sa aking mga kwento dito sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo sa mga hindi pa nagsasubscribe at pindutin niyo po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-comment na rin po kayo ng inyong saloobin kung nagustuhan niyo ba o hindi ang aking kwento. Muli, maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Magkapal. Hanggang sa muli, mga idol.